What? Venus, magpapakamatay ka ba? Of course not. Kaagad na sagot niya sa kanyang kaibigan. Then why? Alam mo kung gaano kayaman ang lalaking yon. Kaya kanyang i-dispatch siya kung gusto niya. I know, Thelma. Pero hindi ko naman kaya na hindi to pa rin ang huling-hiling sa akin ng kapatid ko. Ewan ko sa'yo. May sariling buhay ang kapatid mo. At may sariling buhay ka din. Huwag mo sanang kalimutan yan at tandaan mo na may naghihintay sa'yo sa tuwing uuwi ka. Pagpapaalala ni Thelma sa kaibigan niya. Hindi ko naman nakakalimutan yan. Alam kong ginagawa ko kaya huwag ka mag-alala. Ani ni Venus sa kaibigan niya. Naiiling na lang si Thelma na nakatingin sa kaibigan niya. Kahit na anong gawin niya at sabihin dito, ay hindi na talaga niya mababali ang desisyon nito. Okay, basta't mag-iingat ka. O paano, mauna na ako sa'yo. Bye. Bye, ingat ka ha. Kumaway lang si Thelma sa kaibigan niya. Nang makalayo na si Thelma ay saka naman tumunog ang cellphone ni Venus. Raiden! Mommy! Napangiti si Venus nang marinig ang boses ng anak niya. Hello cutie, how are you? Okay lang po mom, I missed you already. Lalong napangiti si Venus sa sinabi ng anak niya. Oh, I miss you too baby. Don't worry, pauwi na rin naman si mommy. Hintayin mo ko ha? Yes mommy, bye. Bye baby, I love you. I love you too mom. Nakangiting ibinaba ni Venus ang hawak na cellphone. Sa tuwing galit siya at hindi na ilalabas ang galit niya, ay si Raiden ang tanging tagapagpakalma niya. Jimmy Rosales, sisiguraduhin ko na pagsisisihan mong ginawa mo sa kapatid ko. Ani Venus habang nakatingin sa larawan na nasa cellphone niya. Bro, may reunion daw tayo sa Tagaytay ah. Ano, sasama ka ba? Napaangat ng tingin si Jimmy nang magsalita ang kaibigan niya. Kasama nito ang girlfriend niyang si Roxy na pumunta sa kanyang opisina. Marami akong trabaho bro, kaya hindi ako sure kung makakapunta ba ako o hindi. Jimmy naman, simula nang makasalangkasin tahan mo sa ibang lalaki, palagi ka nalang ganyan. Bigyan mo naman ng pahingang katawan mo. Mag-unwind ka para makapag-relax ka. Hindi yung dito ka lang nagmumukmuk sa opisina mo. Hoy, hindi pa katapusan ng mundo no? Kaya sige na, sumama ka na sa amin sa Tagaytay. Si Roxy naman ang nagsalita. Tingnan ko lang kung may free time ako sa araw na yon. Walang ganang sabi ni Jimmy saka ibinalik sa mga papel ang tingin niya. Ay, talaga naman. Kamusta na palang paghahanap mo kay Patrice? Nalaman mo na ba kung nasan na siya ngayon? Pag-iiba ni Alex ang usapan. Wala pa rin. Kung hindi pa nakuha ni Patrice ang anak mo, siguro nasa 4 years old na ito ngayon. Ani Alex. Yeah, kaya nga gusto ko siya makita. Hindi para sa kanya kung hindi para sa anak ko. Gusto kong bumawi sa kanya sa mga panahon na wala ako sa tabi niya. Yan, ganyan ang dapat mong gawin. Hindi yung nakafocus ka sa isang babae na masaya na sa iba. Oras na para mag-move on ka na no? Ani Roxy. Thank you. Pasasalamat ni Jimmy sa dalawa. Nagtagal pa ng ilang oras ang dalawa doon bago sila nagpaalam na aalis na. Mabilis na lumipas sa mga araw. Sa Tagaytay ay nagsidatingan na mga kaibigan nila Jimmy at mga classmates noon. Lahat sila may kanya-kanyang chicks na dala. Maliban lamang kay Jimmy na tahimik lang na nakaupo sa isang upuan. Jimmy, mabuti naman at pumunta ka. Oo nga pala, kaibigan ko si Venus. Venus Jimmy, kaibigan naman ni Alex. Hi! Bati ni Venus sa binata at nakipagkamay pa siya rito. Pero walang kibo ang binata. Tinignan lang nito ang nakalahad niyang kamay, kaya't nahihiyang binawi ni Venus ang kamay niya. Pagpasensyahan mo na siya. Talagang ganyan ang ugali niyan sa mga babae eh. Lalo na pagbago ka pa lang niyang nakita. Bulong ni Roxy kay Venus. Ganun ba? It's okay. Wala namang problema sa akin yon. Sige Lika, ipapakilala pa kita sa iba naming mga kaibigan. Maiwan ka muna namin, Jim. Hindi na umangal pa si Venus nang hilahin na siya ni Roxy. Nilingon pa niya ang naiwang binata pero si Jimmy, hindi man lang siya binigyang pansin.
Kahit nakita na nitong paglingon niya ay blanco lang ang tingin nito na animoy, pasan niya ang buong mundo. Nag-umpisa na ang party. Lahat ay nagkakasiyahan na pero si Jimmy, tahimik lang na umiinom kasamang iba pa nilang mga kaibigan. Balita ko, single ka ulit bro. May kapatid ako, baka magustuhan mo siya. At least sa'yo, alam kong safe ang kapatid ko. Ani Marco kay Jimmy. Isa pang sakit sa ulo? Bulong ng binata na dinig naman ng mga kasama niya. O bakit? Totoo naman ang sinabi ko ah. Malay mo, magustuhan mo siya. Pangungulit ni Marcos sa kaibigan. Pwede ba, wag akong bantayan mo? Anito kaya hindi na siya kinulit pa ulit ni Marco. Dahil alam naman nito na malapit nang mapiko ng kaibigan niya. Si Venus ba, may boyfriend na? Tanong ng isa pang kaibigan ni Roxy. Wala pa, bakit? May maire-rekomenda ka ba? Ani Venus sa kaibigan ni Roxy. Ano ba kasing type mo sa isang lalaki? Tanong ni Andrea. Yung mabait na medyo bastos. Mabilis na sagot ni Venus sa kaibigan ni Roxy. Kaya parehong natawa mga nasa mesa dahil sa sagot niya. Akala ko ba Maria Clara itong kaibigan mo, Rox? Natatawang sabi ni Andrea. Well, hindi na yun uso ngayon. Nakangiting ani ni Venus. Sabay tungga sa hawak niyang wine. Nag-enjoy ang lahat ng naroroon kasama na si Venus. Pero si Jimmy, parang walang pakialam sa paligid niya. Vin, lasing ka na. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Ani Roxy sa dalaga. Don't worry, Rox. Ako pa naman. Sabihin mo na lang sa akin kung saan ang comfort room dito. Kanina pa kasi akong naiihi eh. Anya ng dalaga. Sure, sasamahan na kita. No, it's okay. Sabihin mo na lang kung saan at ako nang pupunta ron. Pigil niya sa kaibigan. Okay, sige. Kumaliwa ka na lang dyan tapos sa unahan makikita mo ng comfort room. Thank you. Marahang naglakad si Venus papuntang comfort room. Alam niyang lasing na siya pero kaya pa naman niyang lumakad ng matuwid. Matapos niyang gumamit ng comfort room ay lumabas na si Venus. Pero agad siyang napasigaw ng may tao sa gilid ng pinto. Ano ba? Papatayin mo ba ako sa nerbiyos? Galit na singhal niya sa lalaki nang makabawi siya sa gulat. Nagulat ka lang tapos mamamatay ka na? May ganun pala? Walang ganang sabi ni Jimmy. Piloso po. Akala mo naman kung sinong gwapo. Ano bang kailangan mo? Ladies room to ah. Hindi to pang lalaki. Masungit niyang anya sa binata. O ano naman niya yun kung pambabae. Sinundan lang kita dito. Hindi para pumasok ako dyan sa loob. Kung hindi sinundan ko yung lalaki na sumunod kanina sa'yo nang pumunta ka rito. Wow! Kailan pa naging concern ng isang Jimmy Rosales sa mga babae? Di ba nga? Ang manhid-manhid mo? Diretsyong sabi ni Venus. Napatikwas ang kilay ni Jimmy sa sinabi ng dalaga sa kanya. Oh, so you really know me, huh? Hindi ko akalain na stalker pala kita. Nakangiting asar ng binata sa dalaga. Sandaling natigilan si Venus pero kalaunan ay ngumiti pa rin siya sa binata. Bigla kasing nawala ang kalasingan niya nang makausap ito. Yeah, I'm your stalker. That's why alam ko na may babaeng nagpakamatay ng dahil sa'yo. Matapos sabihin yun, ay kaagad nang tumalikod si Venus. Bago pa niya mailabas ang galit niya sa binata. Nag-uumpisa pa lang siya kaya hindi maaaring malaman ito kung sino siya. Oh, anong nangyari sa'yo? Takang tanong ni Roxy sa kaibigan nang makitang tila nagmamadali na ito. I'm sorry, hindi na ako magtatagal eh. May emergency sa bahay kaya't kailangan kong bumalik agad sa Manila. Ani Venus. What? Pero gabi na, delikado na sa daan. Don't worry, okay lang ako, I have to go. Matapos magpaalam ay kaagad nang lumabas ng building ang dalaga. Nakapark na rin ang sasakyan niya dahil sinundo siya ng kanyang driver sa entrance. Let's go, Manong. Utos niya sa driver. Okay lang po ba kayo, ma'am? Tanong ng driver dahil tila balisa si Venus. Nasa ospital ang anak ko, Manong kaya hindi ako okay. Nakakaunawang tumango ang driver kay Venus.
Alam naman kasi nito na pagdating sa anak niya ay talagang natataranta ito. Lalo na kapag sinumpong to sa sakit niya. Nanahimik na lang siya hanggang sa nakarating sila ng Manila. Nandito na po tayo, ma'am. Mabilis na bumaba ng sasakyan ng dalaga at pumasok sa ospital kung saan nakakonfine ng anak niya. Manang Beth, kamusta ang anak ko? Ano nangyari? Bakit bigla na lang siyang sinumpong sa sakit niya? Ang katulong kagad ang kinausap niya. Naglalaro lang siya kanina, iha. Dala siguro ng pagod niya kaya sinumpong ng sakit niya. Pero huwag ka mag-alala. Sabi naman ng doktor ay okay na siya. Nakahinga ng maluwag si Venus sa sinabi ng ginang. Okay po, ako na lang po muna rito. Umuwi na lang muna kayo sa bahay. Nasa labas ang driver ko at ipapahatid ko na lang po kayo. Okay, iha. Pero babalik ako rito bukas para makapagpahinga ka naman. Salamat po, manang. Matapos umalis ng katulong ay naluluhang hinawakan ni Venus ang maliit na kamay ng anak niya. Huwag ka mag-alala, baby. Hindi ka naiiwanan pang muli ni Mami. Mahal na mahal kita, Raiden. Mahinang bulong niya habang haplos ang buhok nito na minana nito sa kanya. Ilang araw nang nakalipas matapos magkakilala si Jimmy at Venus. Ilang araw na rin na binabagabag siya kung ano bang ibig sabihin nito na may nagpakamatay ng dahil sa kanya. Uy, tulala ka na naman. May problema ba? Takang tanong ni Alex sa kaibigan. Nasa isang bar sila dahil nagyaya ito sa kanyang uminom. Saan niya nakilala si Venus? Wala sa sariling tanong ni Jimmy sa kaibigan. Kaibigan siya ni Roxy. Sa pagkakaalam ko sa States nakatira dati si Venus. Pero umuwi siya ng Pilipinas at dito na lang nagtrabaho. Hindi pala. Siya palang namamahala sa kumpanya na pag-aari ng mga Morgan. Paliwanag ni Alex sa binata. Okay. Maiksing sagot niya sa kaibigan. Dumaan pa ang mga araw at naging mga buwan. Hindi na muli pang nagpakita si Venus kay Jimmy. Pero updated siya sa mga nangyayari sa paligid nito. Dahil sa tauhan niyang palaging nakasunod sa binata. Sinadya niyang hindi magpakita rito para sabihin nitong hindi siya interesado sa binata. Ang ganda natin ngayon At saan ang punta natin? Nasa mall daw ngayon si Jimmy. Napabuntong hininga si Telma. Sigurado ka na ba talaga sa gusto mong gawin? Sigurado na ako, Tel. Naumpisahan ko na ito kaya tatapusin ko to para maipaghiganti kong nangyari sa kapatid ko. Paano pag nalaman niyang totoo? Malaman man niya, sinisigurado ko na tapos na ako sa kanya nun. Ani Venus. Okay, alam kong hindi na kita mapipigilan. Mag-ingat ka lang palagi. Baka sa huli ikaw naman ang ma-inlove sa lalaking yon. Hindi mangyayari yun, Telma. Sana nga, Vin. Naiiling na umalis si Venus at iniwanan ng kaibigan na siyang magbabantay kay Raiden. Palaging itong nagbabantay sa anak niya kapag maimportante siyang lakad katulad ngayon. Sa mall ay naiiling si Jimmy sa kakulitan ng mga kaibigan niya. Lalo na si Roxy na palaging nakaangka ang kamay sa kanyang boyfriend. Si Venus ba yun? Turo ni Roxy sa dalaga na naglalakad na mag-isa. Siya nga! Hey Venus! Napalingon si Venus at tumawag sa kanya. Nakita niya si Roxy na nakangiting kumakaway sa kanya. Hey! Nandito rin pala kayo? Oo, ikaw lang ba mag-isa? Sabay tango ni Venus kay Roxy. Sama ka nilang sa amin. Ang tagal mong hindi nagpakita sa akin Tila nagtatampong ani ng dalaga. Okay lang ba sa mga kasama mo? Of course! Diba love, Jimmy? Agad na nabalik sa ulirat si Jimmy nang tawagin siya ni Roxy. Halos hindi na kasi siya kumukurap na nakatingin kay Venus. Pero wala itong epekto sa dalaga. Mukhang may naaamoy ako Ani Roxy na nakangiti pa kay Jimmy. What? Masungit na ani nito kay Roxy na ikinatawa ng dalaga. Wala pa nga akong sinasabi, nagsusungit ka na? Bulong na sabi ni Roxy na dinig naman ng mga kasama niya. Nagtawanan ng magkakaibigan hanggang sa nagkayayaang kumain. Ipinaghila ni Jimmy si Venus ng upuan. Ganoon din si Alex sa nobya niya.
At ang dalawa pa nilang kaibigan na kasama rin ng mga nobya nila. Pagdating ng kanilang order ay kaagad na silang kumain. Tikman mo to. Sabay lapag ni Jimmy ng ulam sa plato ni Venus. Napatingin naman si Venus sa ulam na nasa plato niya. Wow, ang sweet naman. Ani ni Alex. Oo nga, nakakainggit. Ani Lisa. Oh, bakit? May problema ba, Ven? Ayaw mo ba sa ulam na yan? Sabay na napatingin ang magbabarkada kay Venus nang magsalita si Roxy. Sorry, allergic kasi ako sa carrots. Pagtatapat niya sa mga ito, totoo kasing allergic talaga siya sa carrots. Sorry, hindi ko alam. Hinging paumanhin ni Jimmy sa dalaga. It's okay. Maiksing sagot ni Venus. Kinuha na ni Jimmy pabalik ang ulam na nilagay niya sa plato ng dalaga. Habang tahimik naman ang iba pa nilang mga kaibigan. Walang ibang ginawang magkakaibigan kung hindi ang maglibot sa mall at kumain hanggang sa nagyaya na si Roxy na umuwi na. Ako nang maghahatid sa iyo pa uwi. Ani Jimmy sa dalaga. Hindi okay lang, magta-taxi na lang ako. No, ihahatid kita and that's final. Walang nagawa si Venus kung hindi ang sumama na lang sa lalaki. Do you want to play with me? What? I know na sinadya mo na magpakita sa mall kanina. Hindi mo ako maluloko. Napangiti si Venus sa sinabi ng binata sa kanya. So ito palang nagustuhan mo sa lalaking to, kapatid ko. Anya sa kanyang isip. At bakit ko naman sasadyain na pumunta sa mall kung nandun naman ang isang taong arogante na katulad mo? Masama pa ang tingin na ipinukol ni Venus sa binata. Pero baliwala lang ito kay Jimmy. Baba! Napahawak sa kanyang dibdib si Venus nang muntik na siyang mauntog sa biglaang pagpreno ni Jimmy sa sasakyan. Do you want me to repeat? Oo na! Hindi ako bingi. Inis na sabi ni Venus bago bumaba sa sasakyan ng binata. Mabuti na lang at nasa maraming mga tao siya. Dahil kung nagkataong wala man lang katao-tao ay hindi niya alam kung anong gagawin niya. Next time, huwag kang basta-bastang sumasama kung hindi mo pa masyadong kilala. Sabay patakbo ni Jimmy sa kanyang sasakyan. Inis na pumara ng taxi si Venus at sumakay doon. It's okay, Venus. Makakaganti ka rin sa kanya soon. Pag-cheer up niya sa kanyang sarili. Kahit ang totoo ay gusto niya itong kutusan. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Sita ni Telma sa kaibigan na makauwi na ito. Kainis. Akala naman niya may gusto ako sa kanya. Sumama kanino? Sa hayop ng Jimmy na yon. Oh, hindi kaya tinamaan ka na sa lalaking yon? Baka gusto mong suntukin kita. Ito naman, nagbibiro lang. Bakit ka ba kasi sumama sa kanya? Huwag ka nang magtanong. Nakasimangot na sabi nito. Kaya't hinayaan na lamang siya ni Telma. Ma'am? Biglang nagbago ang mood ni Venus nang marinig ang boses ng anak niya na bumaba ng hagdan. Kasama ang yaya nito. Hello, little boy. How are you, I'm good, Mom. Wow, that's my boy. Nakangiti niyang sabi habang hinalik-halikan ng pisngi ng anak niya. Mom, stop it! Lalo nang natawa si Venus nang magsungit na naman ang anak niya. Okay. Sorry na, di na kita kikilitiin. Ani Venus sa anak niya. Umalis na si Raiden sa pagkakayakap sa kanyang ina at bumalik sa kanyang yaya. Saan ba nagmanay ang anak mo at ayaw na kinikiliti siya? Hay nako, huwag mo nang itanong. Anya, kaya't nahulaan na kagad ni Telma ang iniisip ng kaibigan niya. Kinabukasan ay maagang pumasok sa kumpanya si Venus. Kumpanya yon ng kanyang kapatid na namatay. Ito ang siya nang namamahala rito. Ayon na rin sa last will ng kapatid niya. Good morning, Ma'am Ven. May naghahanap po sa'yo, ma'am. Nasa opisina mo na po siya. Napatikwas ang kilay ni Venus nang marinig ang sinabi ng sekretarya. Pagkapasok niya sa kanyang opisina, ay napaawang ang labi niya nang makita kung sinong nakaupo sa kanyang sofa. Ako nang bahala rito, pwede ka nang lumabas. Utos niya sa kanyang sekretarya. Sige po, ma'am. Hindi na ako nagtataka kung bakit ka nandito.
ani Venus habang umupo sa isa pang sofa. Gusto ko lang makita ka. Oh, really? Bumilog pa ang uso ng dalaga sa pagkamangha kay Jimmy. At bakit? Hindi ka naman pupunta rito ng walang dahilan, right? Yeah, and I hope napapayag ka sa gusto ko. Paano kung hindi ako papayag? Babayaran kita ng malaki. Anong akala mo sa akin? Mukhang pera? No, kaya nga ako sa'yo lumapit eh. Bakit? Ano bang kailangan mo? Darating ang babaeng gustong i-engage sa akin ng pamilya ko galing sa Canada. Gusto kong magpanggap ka na girlfriend ko hanggat nandito pa siya sa Pilipinas. Diretsyong sabi ni Jimmy. Sandaling natigilan si Venus pero kalaunan ay matamis siyang ngumiti sa binata. Pabor na pabor sa kanya ang offer na yon para mapalapit siya rito at para mapaibig to. Bakit? Pangit bang babaeng gusto ng pamilya mo kaya ayaw mo sa kanya? No, hindi ko lang siya gustong maging asawa. And why? Hindi mo na kailangan pang malaman kung bakit. Lihim na napangiti ang dalaga sa biglaang pagsusungit ng binata. Tomorrow 7 p.m. Hihintayin kita sa isang hotel. Sana dumating ka. Umalis si Jimmy pero si Venus nakaupo pa rin sa sofa. Walang modo. Umalis lang nang hindi sinasabi kung magkano ibabayad niya sa akin. At para bang sigurado pa siyang papayag ako sa gusto niya. Inis na ani ni Venus. Kung hindi lang dahil sa gusto niyang maghiganti, ay hindi siya papayag na mapalapit sa ganoong klase ng lalaki. Natapos ang maghapon ni Venus na hindi nawawala sa isip niya ang gagawin niyang pagpapanggap. Natanggap na niya ang address kung saang hotel siya pupunta at may imbitasyon na rin siya na sadyang pinahatid ni Jimmy sa kanyang tauhan. Samantalang sa hotel kung saan gaganapin ang engagement party ay naayos ng lahat. At tanging si Jimmy at ang babaeng mapapangasawa na lang niya ang kulang. Ang ganda ng venue ah. Halatang pinaghandaan to ng magulang mo para sa engagement party mo. Yeah, at pagsisisihan nila na gusto nila akong kontrolin. Hey, ano bang binabalak mo? Takang tanong ni Alex. Malalaman mo rin bukas. Nakangiti niyang ani sa kaibigan. Kayang-kaya mo talagang ipahiyang magulang mo para lang hindi makasal sa babaeng gusto nila? Kung kinakailangan, oo. Pwede ka namang umatras kung gusto mo, hindi ba? Kilala mo si Lolo. Gagawin niya kung ano man ang gusto niya. Kahit pa masaktan ka sa desisyon niya. Napabuntong hininga si Alex. Totoo kasi ang sinabi ni Jimmy. Kapag ang lolo nito ang nagdesisyon, wala siyang magagawa. Kinabukasan sa mansyon ng mga Rosales. Oh, ang ganda mo sa suot mong gown, iha. Puri ng matanda kay Rebecca nang makababa na ito sa hagdanan. Bolero ka talaga, Lolo. Pero thank you, Lolo. Pangako po, magiging mabait at mapagmahal na asawa ko kay Jimmy. Nakangiti niyang ani sa matanda. Mabait kang bata, Rebecca. Kaya't alam kong magugustuhan ka rin ni Jimmy. Anya ng ina ni Jimmy sa dalaga. Thank you po, tita. Nahihiya pang ani ng dalaga. Huwag ka nang magtita sa akin. Simula ngayon, Mommy nang itatawag mo sa akin. Okay po, Mom. Sabay nang umalis si Rebecca at ang ina ni Jimmy. Ganon din ang matanda habang si Jimmy nauna na sa kanila sa hotel kung saan gaganapin ang engagement party nila. OMG! Ikaw ba talaga yan, Best? Gosh, ang ganda mo ah. Manghang puri ni Telma sa kaibigan niya. Alam ko namang maganda ako noon pa, kaya hindi mo na kailangan pang sabihin yan. Nakangiting pagbabara ni Venus kay Telma. Ang sama mo talaga sa akin. Nagtatampong anya ng dalaga. Mommy, you're so gorgeous. Puri ng bata sa kanyang ina. Thank you, sweetheart. Matulog ka na kapag nakaalis na si Mommy, ha? Baka mamayang hating gabi pa kasi ako makauwi eh. Huwag ka magpasaway kay Yaya, lalo na kay Tita. Understood? Yes po, Ma'am. I'm always good boy naman po eh. Nakangiting ginulo ni Venus ang buhok ng anak niya. Kahit bata pa ito'y mabilis itong makaintindi. At alam niya kung saan ito naman ang katalinuhang taglay ng bata. Ma'am Venus, nasa baba na pong sundo mo.
Magalang na anya ng katulong. Salamat. Pakisabi na bababa na ako. Sige po ma'am. Ikaw na munang bahala sa anak ko habang wala ako, best. Ito naman para kang others. Kanina mo pa yung sinasabi sa akin. Ano ka ba? Masyado kang excited na ipaalam na ikaw ang girlfriend ni Jimmy eh. Pagpapanggap lang naman ang gagawin nyo. I know. At sa pamamagitan nito, mapapalapit na siya sa akin at magagawa ko na rin ang plano ko sa kanya. Basta't mag-iingat ka. Alam mo na hindi basta-basta ang pamilyang yan. Salamat, best. Sige na, aalis na ako. Bye, sweetheart. Bye, mom. Humalik muna si Raiden sa pisngi ng kanyang ina bago ito lumabas ng kwarto. Hey, nag-uumpisa ng party at kanina ko pa napapansin na hindi ka mapakali. Panay pang tingin mo sa iyong relo. Sino ba kasi hinihintay mo? Ani Alex kay Jimmy. Malalaman mo rin mamaya. Ani at bumalik na sa upuan niya. Nag-umpisa nang magsalita ang MC. Excited si Rebecca na maging fiancé na niya ang lalaki na noon pa ay gustong-gusto na niya. Pero hindi niya makuha-kuha dahil sa girlfriend nito. At malaki ang pasasalamat niya na nagkahiwalay ang dalawa. Ngayon ay magiging kanya na rin ang binata. Bakit hindi ka nakaupo ron sa mesa niyo ni Rebecca? Bulong na sabi ni Alex kay Jimmy. Huwag ka nang magtanong. Ang daldal mo talaga eh. Kung nandito pa si Roxy, siguradong kinurot ka na nun. Kaya nga, salamat na lang at may importante siyang lakad ngayon. Natatawang ani ni Alex. Pagdating ni Venus sa venue, ay kaagad na pinapasok siya ng guard nang makitang invitation card niya. Namangha pa siya nang makitang ayos sa loob. Inilibot niya ang kanyang paningin hanggang sa nahagip ng mga mata niya si Jimmy kasama si Alex sa isang table. And now, ating i-welcome si Don Armando Rosales. Sir? Tumayo si Don Armando mula sa kinauupuan at pumunta sa stage. Kahit matanda na ito'y tuwid pa rin itong maglakad at makisig pa rin kahit na matanda na. Good evening everyone. Thank you for coming. Alam kong maraming sa inyong nakahula na kung para saan bang party na ito. At yes, engagement party ito ng apo ko at sa babaeng napili namin para sa kanya. Pag-uumpisa ng doon, maraming nagpalakpakan at nagbulungan habang si Jimmy ay seryoso lang na nakikinig sa kanyang abuelo. Habang si Rebecca naman ay panayang ngiti, lalo pa pag tumatapas sa kanya ang kislap ng kamera. Hindi na muna lumapit si Venus kay Jimmy. Nakaupo siya sa isang upuan kung saan ay kita niya si Jimmy at ang kaibigan nito. Hindi lang niya nakilala kung sinong babae na i-engage dito, pero sigurado siya na nasa unahan din ng babaeng nakaupo. Mom, this is it. Finally. Nakangiting anya ng dalaga. Yes, Iha. And I'm so happy for you. Anya ng ginang. Muling napangiti si Rebecca nang tawagin ang pangalan niya ni Don Armando. Ganoon din si Jimmy. Bro, nasa taas na si Rebecca. Hindi ka ba aakyat? Mahinang bulong ni Alex sa kaibigan. Muli ay tinawag ang pangalan ni Jimmy. Napilitan siyang tumayo't naglakad patungo sa stage. Nagpalakpakan ng mga taong nando doon, pero si Venus ay parang wala itong naririnig. Thank you sa lahat ng dumalo sa party na ito. Salamat sa effort ng aking abuelo at sa aking ina. Pero patawad kung hindi ko itutuloy ang engagement party na ito. Jimmy! What the hell are you talking about? Napatayo pang ina ni Jimmy dahil sa sinabi ng anak niya. I'm so sorry, Mom. Lo, but I have my girlfriend and I love her so much. At tanging siya lang ang gusto kong makasama at nanaisin na maging ina ng mga anak ko. Jimmy! No! Sigaw ni Rebecca sa binata. I'll introduce to all of you my one and only love, Venus Morgan. Lahat ay napalingon kung saan tumapat ang spotlight. What the hell? Siyang girlfriend ni Mr. Rosales? Wow! Kaya naman pala ayaw niya sa naka-engage sa kanya. Dahil higit na mas maganda pala si Miss Morgan kesa kay Miss Rebecca. Manghang sabi ng isang bisita. At hindi lang yan. Balita ko eh. Isang businesswoman si Miss Morgan. Anya ng isa pang bisita. No!
Hindi totoo yan. Mga agaw ang babaeng yan. Umiiyak na sabi ni Rebecca, pero hindi siya pinansin ni Jimmy. Bumaba si Jimmy mula sa stage at nilapitan ng dalaga na parang walang alam sa paligid. Kahit pa maraming kamera ang nakatutok sa kanya. Sanay na sanay siya sa kislap ng kamera. At nang ngumiti siya ay lalong namanghang mga nando doon. Kaagad niyang inagaw ang mic na hawak ni Jimmy nang makalapit ito sa kanya. Good evening. I'm sorry kung dahil sa akin ay nasira ang party na ito. Pero hindi ako makapapayag na ma-engage sa ibang boyfriend ko. And I'm sorry again. Sa harap ng maraming tao, ay hinalikan ni Venus si Jimmy. Hindi naman nakagalaw ang binata sa ginagawa ng dalaga. Hanggang sa kusa nang kumalas si Venus sa kanya. Lalayo na sanang dalaga sa binata. Pero mabilis siyang nahapit ni Jimmy. At sa pagkakataong ito, siya na mismong humalik sa dalaga. Umiiyak na lumabas ng hotel si Rebecca. Sumunod naman sa kanyang ina ni Jimmy, habang ang kanyang abuelo ay napapikit at hindi nagustuhan ang ginawa ng apo niya sa mismong engagement party nito. Iuwi mo na ako, Ricky. Anya sa kanyang driver. Mabilis naman na sumunod ang driver ni Armando sa kanya. Dahil marami ang nakahandang pagkain, ay minabuti ni Jimmy na ipakain na lamang sa bisita ang mga nakahandang pagkain. What the heck, bro? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kailan pa kayo nagkarelasyon ni Miss Morgan? Tsaka na tayo mag-usap. Tulungan mo muna akong asikasuhin ng mga bisita. Bulong niyang sabi sa kaibigan. Hindi makapaniwalang nakatingin lang si Alex sa kaibigan niya. Matapos umalis ng mga bisita, ay inihatid na rin ni Jimmy ang dalaga sa kanilang bahay. Hindi na niya niyaya ang binata sa loob dahil alam naman niyang may kailangan pa itong asikasuhin. Thank you ani Jimmy. Alam mo naman siguro na may bayad ang pagpapanggap ko. Baka lang nakakalimutan mo. I'll never forget that. Tila na dismay ang sabi ng binata. Babayaran kita sa kung ano man ang napagkasunduan natin. Good. O paano, mauna na ako sa'yo. Tumangulang ang binata saka lumabas si Venus. Pag uwi ni Jimmy sa kanila, ay sampal kaagad galing sa kanyang inang natanggap niya. Hindi na rin siya nagtataka kung bakit gising pa ito at kung bakit ganun ang ginawa nito. Kailan ka pa nawala ng galang sa amin ng lolo mo? Galit na ani ng kanyang ina. Ikaw, ma'am, kailan ka pa naging parehas ni lolo na handang gawin ng lahat? Makita lang ang anak nila sa sitwasyon na hindi naman ito gusto. Para sa iyong ginagawa namin, Jimmy. Aalisan niyo ako ng kaligayahan sa gusto niyong mangyari. Matututunan mo rin siyang mahalin dahil sa mabait siyang babae. Wag mo kong itulad sa'yo na handang sumunod sa gusto ni lolo para lang maging tagapagmana. Baka nakakalimutan niyo na wala kayong ambag sa kung anong narating ko ngayon. Alam ko ring babawiin ni lola ang kumpanya sa akin kapag hindi ako nagpakasal sa babaeng gusto niya. Kaya't malayo pa lang hinanda ko ng sarili ko sa mga pwedeng mangyari. Kung ipipilit yung gusto niyo, kalimutan mo nilang anak mo ko. Nang hihinang napaupo ang ina ni Jimmy sa sofa, naluluhang napatingin siya sa kanyang anak. Inaruga kita ng maayos. Binihisan at pinag-aral para makamit mo ang pangarap mo. Tapos ngayon sasabihin mo na kalimutan na lang kitang anak? Wala ka bang utang na loob? Sana pala hindi na lang kita pinalaki ng ganito. Mabuti pa sana. Sana hindi na lang ikaw ang naging ina ko. Hindi pa siguro magkakaganitong buhay ko ngayon. Akala mo ba, hindi ako nasasakal sa ginagawa niyo ni lolo? Tao rin ako, ma'am. Marunong din akong masaktan. Pinabayaan na kita noon na pumili sa sino mang babaeng gusto mo. Pero anong nangyari, ha? Nakipaghiwalay sa'yo dahil nabuntis siya ng iba. At hindi porket nabuntis siya ng iba, may karapatan na kayo para pangunahan ako sa gusto ko. Ako pa rin ang masusunod at hindi kayo. Sabay talikod ni Jimmy sa kanyang ina. Napaiyak na lang ang ginang dahil sa sakit na nararamdaman niya. Hindi niya kasi akalain na darating sa punto na kakalimutan siya ng anak niya dahil lang sa gusto niya. Samantalang si Venus ay magandang ngiti na nakaharap sa salamin. Nag-uumpisa na ako, mahal kong kambal. Sisiguraduhin kong mararamdaman din niyang sakit na naramdaman mo noon ng dahil sa kanya.
Mahina niyang bulong habang haplos ang larawan ng kapatid na nasa isang frame. Matapos maibalik ang picture frame sa kinilalagyan nito ay natulog na si Venus. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan sila ng anak niya. Really, Ma'am? Dadalaw tayo kay Mami sa sementeryo? Yes, baby. Kaya't maghanda ka na pagkatapos mong kumain, Opo, Mami. Excited na sabi ng anak niya. Sakay sa isang kotse, binaybay ni Venus ang daan kung saan nakalagay ang puntod ng kapatid niya. Isa yung private cemetery at tanging mayayaman lang ang mga inilibing doon. Good morning po, Miss Morgan. Bati ng guard kay Venus nang makita siya nito. Good morning din, guard. Ito para sa'yo. Pasasalamat yan para sa pagbabantay sa puntod ng kapatid ko. Maraming salamat po, Miss. Pumasok na sa loob sila Venus kasama ang yaya ng bata at si Riden. Kamusta ka rito? Patawad kung ngayon lang ako nakabalik Kasama ko pala si Riden. Alam mo ba na excited siyang dalawin ka na? Miss na miss ka na namin, kapatid ko. Hello, Mami. Kamusta ka po dito? Hindi ka po ba nahihirapan dyan? Miss na kita, Mami. Malungkot na ani ng bata. Para na namang kinurot ang puso ni Venus nang makita ang lungkot sa mga mata ng anak niya. Bata pa lang si Riden, pero alam na nito na hindi si Venus ang totoo niyang ina. Napatay na ang totoo niyang mommy. Huwag kang mag-alala, may paghihiganti na rin kita dahil unti-unti nang umaayon sa akin ang tadhana. Makakaganti ka na rin, kambal ko. Mahinang bulong ni Venus dahil ayaw niyang marinig ng anak niyang sinabi niya. Matapos nilang pumunta ng sementeryo, ay gumala muna sila sa mall at pinaglaro ang anak niya kasama ang yaya nito. Mom, come here! Laro po tayo! Tawag ni Riden sa dalaga. Kayo lang muna ni Yaya habang nagbabantay lang ako rito. Tugon niya sa kanyang anak. Ngumiti lang si Riden at bumalik na sa paglalaro. So, may anak na palang ipinalit ni Jimmy sa akin. Hindi ko akalain na may tinatago ka palang kalandian sa katawan. Alam ba ni Jimmy na may anak ka? O baka naman tinatago mo sa kanyang totoo? Ano kayang magiging reaksyon niya pag nalaman niya na ang mahal niyang si Venus Morgan ay isa na palang ina? Nakangiting sabi ni Rebecca sa dalaga. Pinasadahan ni Venus ang tingin ng dalaga mula ulo hanggang paa. Ngayon ko lang nakita. Kaya pala ayaw ni Jimmy sa'yo dahil hindi pala pangrampang katawan mo. Maganda ka lang pala kapag gabi pero kapag umaga, napakalayo mo sa akin. Kaya siguro akong ginusto niya dahil kahit may anak na ako, para pa rin akong dalaga. Hindi katulad mo, na dalaga ka pa nga pero sa katawan mo, para ka nang nanganak ng isang dosenang bata. How dare you? Akmang sasampalin ni Rebecca si Venus nang mahawakan nito ang kamay niya. Oops, sorry. Pero hindi mo pwedeng ilapat sa mukha ko yung marumi mong kamay. Baka ma-allergy ang makinis kong mukha Sabay bitaw niya sa kamay ng dalaga at tinilikuran nito. Unang kita pa lang niya sa dalaga, ay alam na niya ang ugali nito. Alam niyang tulad niya ay plastic din ito sa mga kaharap niya, kaya naipapakita niya rito kung anong ugali na meron siya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Palagi nang magkasama si Jimmy at Venus. Sa tuwing uuwi siya ay nakaabang ng binata sa kanya sa labas ng kanyang kumpanya. Ang aga naman ng driver ko. Nakangiting aning ni Venus. Sumakay din naman kaagad siya nang pagbuksan siya ni Jimmy ng pinto. Flowers. Wow, ang ganda. Inamoy pa niya ang hawak niyang bulaklak. Paano mo nalaman na paborito ko ito? Tanong niya sa binata. Kapag may gusto, maraming paraan. Napangiti nang wala sa oras ang dalaga. Bigla siyang kinilig nang malaman na inalam talaga ni Jimmy ang mga paborito niya. Pero nang maalala ang kapatid, ay biglang nawala ang ngiti niya sa labi. Oh, what happened? Wala, may naisip lang ako. Okay. Dinala ni Jimmy si Vince sa isang restaurant. Doon sila palagi noon ng girlfriend niya dahil paborito nito ang naturang restaurant. Kumain muna tayo bago kita ihatid sa inyo. Hindi na pumalagang dalaga sa gusto ng binata. Sabay na silang bumaba ng sasakyan at pumasok sa loob. Ako nang mag-order para sa'yo.
Hinayaan na lang ni Venus ng binatang pumili ng pagkain niya. Alam naman itong may allergy siya sa carrots, kaya't hindi na siya nag-alala na baka may carrots ang in-order nito. I want to court you. Wala bang magagalit? Tanong ni Jimmy sa dalaga. What? Bakit? Mahal mo na ba ako? Panunubok ni Venus sa binata. If I said yes, maniniwala ka ba? Hindi mo pa ako masyadong kilala. Baka magsisi ka kung bakit minahal mo ko. Pag sinabi kong mahal kita, totoo yun. Ngayon lang ako nagmahal ulit. At kung wala kang gusto sa akin basterin mo na ako kagad nang hindi na ako umasa pa na baka mahalin mo rin ako. Masyado pang maaga para maramdaman mo sa akin yun. I know. Pero ano bang magagawa ko kung ganito kagad ang naramdaman ko sa'yo? Ganyan ka ba talagang manligaw? As in, hindi man lang kikiligin ang nililigawan mo? Saway niya sa binata pero walang pakialam si Jimmy sa sinabi niya. Yes. I'll do everything makita mo lang na totoong sinasabi ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Bulong ni Venus. Mabuti na lang at dumating na ang order nila. Kaya't natigil na sa pagsasalita si Jimmy. Matapos silang kumain na umalis din sila kagad. Give me your phone number. What? I said give me your phone number. Wala sa sariling naibigay ni Venus ang cellphone niya sa binata. Matapos makuha ng binata ang number niya, ay pinaandar na nito ang kotse. Pagdating sa tapat ng gate nila Venus, ay bababa na sana siya pero mabilis siyang nakabig ni Jimmy at pinataka ng matamis na halik ang labi ng dalaga. Saglit lang yon pero malaking impact ang dala nun sa dalaga. Nakababa na si Venus pero nakahawak pa rin siya sa labi niya. Hindi niya inaasahan na gagawin yun ng lalaki sa kanya. Para bang na-addict na rin ang labi niya sa labi ng binata. No, hindi maaari ito. Hindi ko pa nagagawa ang gusto ko kaya hindi maaaring lumaki ito. Saway niya kagad sa kanyang sarili. Si Jimmy ay napangiti naman nang maalala ang reaksyon ng dalaga nang halikan niya ito. Alam niyang may nabuo ng pagmamahal sa puso niya para sa dalaga. At unti-unti na rin niyang nakalimutan ang una niyang kasintahan na minahal niya ng lubusan. Jimmy? What are you doing here? Malamig niyang tanong sa dalaga. Napaatras si Rebecca sa lamig ng boses ng binata. Jimmy, hindi ako nandito para makiusap sa'yo. May sasabihin lang akong importante. Hindi ako interesado sa sasabihin mo. Pero kailangan mo itong malaman. I said hindi ako interesado. Sabay lagpas niya sa dalaga. Hindi ka pa rin kaya maging interesado kung malaman mo na may anak ng babaeng kinababaliwan mo. Napatigil sa paghakbang si Jimmy nang marinig ang sinabi ng dalaga. Bakit? Hindi ba sinabi ni Venus sa'yo na may anak na siya? Na isa siyang single mom? Huwag kang gumawa ng kwento na ikakasira niya. Dahil kahit na anong gawin mo, hindi ako magpapakasal sa'yo. At sinong pakakasalan mo? Ang babaeng yun? Jimmy, niloloko ka niya. Pinaniwala ka niya na dalaga siya. Pero nakita ko siya. Nakita ko siyang kasamang anak niya at ang yaya nito. Tinawag pa nga siyang mami ng bata eh. Kung hindi ka naniniwala sa akin, then go ahead. Sundan mo siya kung saan siya pumunta hanggang sa malaman mo ng totoong sinasabi ko sa'yo. You're crazy. I am not crazy, Jimmy. Concerned lang ako sa'yo na napunta ka lang sa babaeng sinungaling at malandi. Shut up, Rebecca. Wala kang karapatan na tawagin na malandi si Venus dahil magkaiba kayong dalawa. Seryoso niyang anya bago tinalikuran ng tuluyan ng dalaga. Naikuyom ni Rebecca ang kamay dahil sa galit na kahit nagsabi na siya ng totoo, sinungaling pa rin ang tingin ni Jimmy sa kanya. Hindi ako papayag na sa babaeng yun ang bagsak mo, Jimmy. Akin ka lang at never kang mapupunta sa iba. Pinapangako ko yan. Ani Rebecca bago umalis sa bahay ng mga Rosales. Sa kwarto ni Jimmy, kahit pa nakahiga na siya hindi pa rin niya magawang ipikit ang mga mata niya. Bumabalik-balik sa isip niyang sinabi ni Rebecca sa kanya hanggang sa naisipan niyang tawagan na lang ang dalaga. Hello? Agad na napangiti ang binata nang marinig niya ang malaanghel na boses ng dalaga. Ang bilis lang niyang pangitiin pag ito ang kausap niya. I'm sorry kung naistorbo kita. Okay lang, hindi pa naman ako tulog eh. Napatawag ka.
May problema ba? Wala naman. Namiss ko lang ang boses mo. Agad na naramdaman ni Venus ang pag-iinit ng pisngi niya. Nahaplos pa niya ang kanyang mukha dahil alam niyang pulang-pula na yon. Nang maisip niya na hindi nakatulog ang binata dahil sa kanya. Video call? Huli na nang mag-react si Venus dahil tumunog na ang cellphone niya at si Jimmy yon. Lalong namula si Venus nang makita na walang suot sa pangitaas ang binata. Magbihis ka nga! Saway niya kagad dito. Bakit? Ayaw mo bang makita ang maganda kong katawan? Pervert! Tumawa lang si Jimmy na ikinamangha ng dalaga. Sabihin mo na lang kasi na katawan ko pa lang. Naaakit ka na. Panunukso ng binata sa kanya. What? Nagpapatawa ka ba? Hindi ako maaakit sa ganyang katawan ano? Kaagad na tanggi niya. Really? Bakit hindi ka makatingin ng maayos sa akin? Tumigil ka kung hindi ka magbibihis papatayin ko na lang tong tawag. Wait, okay. Magbibihis na ako. Mabilis na bumaba ang binata mula sa kama at kumuha ng damit sa cabinet niya. Saka pa lang siya bumalik sa pagkakadapa at kinausap ang dalaga. Nawala sa isip ni Jimmy ang sinabi ni Rebecca sa kanya. Ang tanging nasa isip lang niya ay ang dalaga. Kamusta na palang lolo mo? Hindi ba siya galit sa'yo dahil sa nangyari? Pag-iiba ni Venus sa kanilang usapan. Biglang na-disappoint si Jimmy dahil nag-iba ng paksa si Venus. Pero sinagot pa rin niya ang dalaga. Umalis na siya, ilang araw nang nakakaraan. Umalis siya na masama ang loob sa'yo? Dapat kinausap mo muna siya. Anya sa binata. Hindi mo kilala ang ugali ng lolo ko. Pag hindi natupad ang gusto nun, talagang hindi ka kakausapin nun kahit umabot pa ng ilang taon. Ganun ba ka gusto ng lolo mong babaeng yun kaya kanya tinitiis? Kalimutan na natin sila. Ang tungkol sa atin ang pag-usapan natin. Gusto ko makasama ka habang buhay. Biglang napaubo si Venus dahil sa sinabi ng binata. Hindi pa nga sila official pero gusto na nitong makasama siya. Wala pa namang tayo. Anya. Bayad ka na kaya matagal nang merong tayo. Ani Jimmy. Napamulagat ang dalaga habang nakatingin sa binata. Pero si Jimmy, seryoso lang ito. Simula nang halikan mo ko. Mar kayo na akin ka na at sa'yo na ako. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, may relasyon na tayo. Masyado nang malalim ang gabi, matulog ka na. Ayokong magpuyat ka. Good night. I love you. Napangangang dalaga nang patayan na siya ni Jimmy ng tawag. What the heck? Kung makapagsalita akala mo naman kung sinong perpekto. Kailanman, hindi ako magiging sayo Jimmy. Hindi dahil hindi ikaw ang lalaking pinapangarap ko. Anya sa kanyang sarili. Ilang araw na ang lumipas nang magkausap si Jimmy at Venus at hindi pa rin nasundan yon dahil sunod-sunod ang importanteng lakad ng dalaga. Nagkakausap man sila sa cellphone pero hindi palagi dahil busy rin si Jimmy. Hanggang sa isang araw, sa opisina ni Venus. Ma'am, may gusto pong kumausap sa inyo. Ani ng sekretarya niya. Papasukin mo siya. Kaagad namang sinilip ng sekretarya ang tao sa labas at pinapasok ito. Lumabas na rin siya dahil may kailangan pa siyang gawin. Nang mag-angat ng tingin si Venus, ay walang ekspresyon sa mukha kaagad ang sumalubong sa kanya. Mrs. Rosales, sadyang importante sigurong kailangan mo no? Dahil sinadya mo pa ako rito sa opisina ko? Mahinahong ani ni Venus bago sumandal sa swivel chair niya. Magkano halaga mo? Layuan mo lang ang anak ko. Diretsyong sabi ng ginang. Magkano halaga ko? Gusto mo akong suhulan para layuan ko ang anak mo? Bakit hindi siyang palayuin mo sa akin? Bakit akong kinakausap mo? Alam mo bang hindi mo kayang bayaran ang halaga ko? Diretsyo rin nasabi ng dalaga at nakipagsukatan pa siya ng tingin sa ginang. Alam kong may iba ka pang pakay kaya ka lumalapit sa anak ko. Binabalaan kita. Masama akong kaaway. Anya ng ginang sa dalaga. Really? Wag mo akong takutin dahil hindi mo alam kung papaano rin ako maglaro sa kaaway ko. Siguradong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Kaya't utang na loob. Takutin mong iba. Wag lang ako. Mrs. Rosales, kung wala ka ng kailangan makakaalis ka na. Malamig na ani ni Venus sa ginang.
Masamang tingin muna ang ipinukol ni Susana sa dalaga bago pa siya umalis sa opisina nito. How dare her para bayaran ako? Kulang pa ngang pera niyo na ibinayad sa ginawa niyong pananakit sa kapatid ko. Hindi ko kayo mapapatawad. Galit na anya bago niya inayos ang kanyang sarili. Mabilis na lumipas ang oras. Hapon na kaya nagligpit na si Venus sa mga gamit niya. Pero bago pa man siya makaalis, ay tumunog na ang cellphone niya. Nandito na ako sa baba, hihintayin kita. Anya ng kausap niya. Napasilip si Venus sa baba ng building. Pagkalabas ni Venus sa building ay sinalubong kagad siya ni Jimmy at hinalikan siya sa labi. Smack lang yon pero nahihiya pa rin si Venus. Hey, bakit kailangan nakapiring pa ang mga mata ko? Takang tanong ni Venus sa binata. May surprise ako sa'yo, kaya don't worry. Anong surprise ba yan? Kailangan pang may paganito. Malalaman mo mamaya. Anya ng binata. Pinaandar na nitong sasakyan at binaybayang daan patungo sa lugar na pinareserve niya para sa gagawin niyang surprise sa dalaga. Nandito na tayo. Ani Jimmy sabay baba niya sa sasakyan at pinagbuksan ng dalaga ng pinto. Dinala niya ito sa isang upuan at doon ito pinaupo. Kumakabog ang dibdib ni Venus na may marinig siyang musika. Ang kantang yun ay paborito niya pero ang ipinagtataka niya kung bakit alam niya ni Jimmy. Isang tao lang kasing nakakaalam sa paborito niya at iyon ang kapatid niya. Dahang-dahang hinubad ni Jimmy ang nakapiring sa mga mata ng dalaga. Hindi namang maiwasan ni Venus ang mamangha sa nakita niya. Can I dance with you? Hindi nag-atubili ang dalaga na ibigay ang kamay niya sa binata at nakipagsayaw sa binata. Nakatitig lang sila sa isa't isa at para bang nag-uusap ang mga tingin nila. Alam mo bang unang kita ko pa lang sa'yo, nakuha mo na kagad ang atensyon ko? Bagay na hindi nagawa ng ibang mga babae na sumubok para kunin ang atensyon ko. Hindi ko alam kung ano nakita mo sa akin at nagustuhan mo ko. Pero aaminin ko na unang kita ko pa lang din sa'yo. May kakaiba na akong naramdaman sa'yo. Kaya kita hindi matanggihan sa gusto mo eh. Ani Venus sa binata. Napangiti si Jimmy at kumalas sa pagkakayakap sa dalaga. Nagulat na lang si Venus nang biglang lumuhod si Jimmy sa harapan niya at dinukot ang maliit na kahon mula sa kanyang suot na suit. Miss Venus Morgan, I want you as my behalf at sana hindi mo ko bibiguin. Will you marry me? Nahigit ni Venus ang sariling hininga at hindi makapaniwalang nakatitig sa singsing na nasa kahon. Please marry me. Pakikiusap ni Jimmy sa dalaga. Mabilis na tumango si Venus kasabay ng pagpatak ng luha niya. Luha na hindi niya alam kung para saan ba. Thank you. I'll promise. I'll give you everything at sisiguraduhin ko na magiging masaya ka sa piling ko. Ani ng binata. Pinahid ni Venus sa mga luha niya at yumakap sa binata. Ano? OMG! Nag-propose na siya kagad sa'yo? Gulat na sabi ni Thelma habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kaibigan niya. Yes, of course. Kailan ba ako nagbiro? Nakangiti niyang sabi habang haplos ang singsing na nasa daliri niya. Alam ko ang ngiti na yan. Bakit ba hindi mo nalang kalimutan ng paghihiganti mo? Aminin mo man o hindi eh. Alam kong may gusto ka na rin kay Jimmy. Kaya't bigyan mo naman ng panahon ng sarili mo para sumaya. Ani Thelma. Masaya naman ako sa buhay ko ngayon, best. At lalo pa akong sasaya kung makita kong nasasaktan siya dahil sa akin. Hindi naman importanteng kaligayahan ko, Thelma. Importante sa akin na matupad ko ang huling hiling ng kapatid ko bago siya binawian ng buhay. Masakit eh. Masakit na nakikita kong umiiyak siya dahil hindi siya gusto ng lalaking mahal niya na pinaglaanan niya ng panahon na kahit tutol ako ay handa niya akong talikuran para lang sa lalaking gusto niya. Pero ang ending, hindi siya pinanagutan kahit pa alam naman itong nabuntis niyang kapatid ko. Kaya kung hindi man naging masayang kapatid ko, sisiguraduhin ko rin na hindi magiging masayang buhay ng taong dahilan kaya siya nawala sa akin. May diing sabi ni Venus kay Thelma. Basta, kung ano man ang kalalabasan nito, wala kang masisisi dahil hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa'yo. Salamat, best.
Kaagad na kumalat ang tungkol sa kasal nila Venus at Jimmy. At galit na galit ang kanyang ina nang malaman nito ang balita. Magpapakasal ka sa taong hindi mo palubusang kilala? Jimmy! Ipapahiya ka lang niya at sasaktan ka lang niya. Dahil hindi ka niya mahal. Kailan mo ba makikita yon, ha? Mahal niya ako. Kaya pwede ba, ma'am? Kung ayaw mo na tuluyan ng mawala ang respeto ko sa'yo, utang na loob, tigilan mo na ako. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka matatauhan, Jimmy. Galit na ani ng kanyang ina. Alam ko na ang ginagawa ko, kaya't pabayaan mo na ako. May sarili akong desisyon at alam ko kung anong tama at mali sa ginagawa ko. Kaya kung mali man tong pagpapakasal ko sa kanya, problema ko na yon. Mahinahon niyang sabi sa kanyang ina bago niya ito tuluyang iniwan. Mom, tulungan mo naman ako. Diba, hindi ka naman makakapayag na makasal si Jimmy sa babaeng yun, hindi ba? Tarantang ani ni Rebecca habang kausap si Susana. Don't worry, Iha. Kahit hindi ako papayag na makasal si Jimmy sa babaeng yun. Kaya don't worry, gagawa ako ng paraan para hindi matuloy ang kasal nilang dalawa. Ani Susana. Napanatag si Rebecca dahil kahit papaano ay kakampi niya ang ina ng binata. Sunod-sunod na naging busy si Jimmy at Venus para sa kasal nila. Silang dalawang talagang nag-asikaso sa kanilang kasal. Wala namang problema yun kay Venus dahil wala naman siyang aalalahanin kung gagabihin siya ng uwi dahil nasa bakasyon si Raiden kasama ang tiyuhin niya at ang tiyahin. Sinadya niyang ilayo ang bata para pag nagawa na niya ang kanyang plano ay wala na siyang aalalahanin pa. Sa mga sumunod na araw ay palaging may lakad si Jimmy. Kaya sa kanya ipinaubaya ng binata ang pagpili sa gown na gusto niyang suotin. Iniasa rin niya sa kanyang wedding planner ang tungkol sa lahat ng kakailanganin dahil may importante rin siyang gagawin. Akala ko ba kasama mo si Jimmy ngayon na pumili ng gown mo? Bakit ikaw lang mag-isa ngayon? Ani Telma na siyang kasama niya sa isang butik. Hindi ko rin alam Basang sabi niya may importante siyang lakad. Ilang araw na nga rin napapansin ko na palagi siyang busy. Kahit na wala naman siya sa opisina niya. Magsasalita pa sana si Telma nang tumunog ang cellphone ni Venus. Mommy! Ang masayang tinig ng anak niyang sumalubong sa kanya. Hey baby, kamusta ka dyan kina lolo't lola? Okay lang po ako rito, ma'am. Mabait naman po sila lolo't lola. Anya ng anak niya. Matamis nang ngumiti si Venus na anya mo'y kaharap ang kanyang anak. Basta huwag ka magpapakapagod at hindi magpapasaway kila lolo't lola, Opo, mami. Ingat ka po dyan. Thank you, baby. I love you. I love you too, mom. Pinatay na ni Venus ang tawag saka siya bumalik sa topic nila ni Telma. Mabilis na lumipas sa mga araw at naging buwan. Araw na ng kasal nila Venus at Jimmy. Ang ganda-ganda mo, best. Puri ni Telma sa kaibigan niya habang pinagmamasdan niya ito sa salamin. Ngumiti ng matamis si Venus sa kanya at parang proud ito sa sarili niya at sa gagawin niya. Kahit gaano pa kaganda ang ngiti mo, hindi mo maitatago ang tunay na nararamdaman mo. Nakikita ko pa rin ang lungkot at sakit sa mga mata mo. Malumanay na ani ng kaibigan ni Venus sa kanya. Masaya ako, best. Masaya ako dahil matutupad ko ng pangako ko sa kambal ko na ipaghiganti ko siya. Masaya ako dahil matutupad mo ng pangako mo sa kanya. Pero hindi mo iniisip ang sarili mo. Patay na ang kapatid mo, best. Alam kong mahal na mahal mong kakambal mo pero ikaw, mahal ka ba niya? Best, alam mo nang iniwan ka ng kapatid mo sa US para sa isang lalaki. At sa'yo ipinagawa ang responsibilidad na hindi naman dapat ikaw ang gumagawa. Maawa ka naman sa sarili mo, Venus. Huwag mo namang ilagay sa alanganin ng sarili mo para lang tuparin ang gusto ng isang patay na. Pangangaral ni Telma sa kaibigan niya. Nagbabaka sakali siyang baka makinig sa kanyang kaibigan. Tayo na, baka malate pa ako sa oras. Anya, at hindi pinansin ang sinabi ng kaibigan niya. Naiiling na sumunod na lang si Telma kay Venus. Sakay sila ng isang bridal car kung saan ay tauhan ni Jimmy ang nag-drive. Hindi rin nagtagal ay dumating na sila sa simbahan. Nandito na po tayo, ma'am. Imporma ng driver. Kaagad namang lumabas si Telma at tinulungan ng kaibigan para makalabas ng sasakyan. Sigurado ka na ba dito?
Bulong ni Telma sa kaibigan. Of course. Sana, hindi mo to pagsisihan, best. Good luck. Kinakabahang pumasok ang dalawa sa loob ng simbahan. Pagbukas ng pinto ay maraming bisitang nag-aabang sa kanila. Habang matamis naman nang ngumiti si Jimmy na nakatingin sa kanya. What the heck bro? Ang ganda ng bride mo. Palatak ni Alex na nakatingin din kay Venus. Huwag mong titigan ang bride ko. Baka tusukin ko pa yung mata mo. Banta niya sa kaibigan. Mahina namang natawa si Alex sa pagiging possessive ni Jimmy. Ngayon lang niya ito narinig na magsalita ng ganon. Nang tumapat si Venus sa binata, ay kaagad na niyakap ni Jimmy ang dalaga. You're so beautiful. Mahinang bulong niya rito. Thank you. Mahinang ani ng dalaga. At kaagad na nag-init ang pisngi niya sa papuri na natanggap mula sa binata. Sabay nang naglakad ang dalawa sa altar at kaagad na inumpisahan ang seremonyas ng kasal. Lutang ang utak ni Venus kaya nakailang tanong ng pare kung tatanggapin ba niya si Jimmy na maging asawa niya sa hirap at saya. Baby, say I do please. Kinakabahang bulong ni Jimmy sa dalaga. Huling tanong, Miss Morgan. Kung hindi mo pa ito sasagutin, ititigil na natin ang kasal. Anya ng pare. Sa huling pagkakataon, Miss Venus Morgan, tatanggapin mo ba si Jimmy na magiging kabiyak mo? Sa hirap at saya. I do, father. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Jimmy sa sagot ng dalaga. Kaya wala sa sariling nayakap niya ito. Thank you. I love you. Pati si Alex at Telma ay kinabahan din, pero sa huling napangiti din sila dahil sa sagot ni Venus. Bitawan niyo ako! Ano ba? Napalingon ng mga tao sa pinto ng simbahan ng mga ibabawang sigaw ni Rebecca na pinipigilan ng mga tauhan ni Jimmy na makapasok sa loob ng simbahan. Sinungaling ang babaeng yan! May anak ng babaeng yan pero nagawa niya pa ring landiin at pakasalan ng fiancé ko? Mga agaw kang malandi ka! Hindi ka dapat nabubuhay sa mundong to. Ang dapat sa'yo, niluluyong sa kabaong. Hindi mo maitatago ang totoo mong pagkatao sa mga tao, Venus Morgan. Galit na sigaw ni Rebecca. Galit na galit siya dahil hindi niya nagawang pigilan ang kasal ng dalawa. Maging ang ina ni Jimmy nagawa niyang pigilan na hindi makapasok sa araw ng kasal niya. Ipalabas mo na sila rito. Nakakakuha na sila ng atensyon sa mga tao. Mahinahong sabi ni Venus. Pero ang totoo, gusto niyang sakalin at saktan ng babaeng nanggugulo sa kasal nila. Mabuti na lang at tapos ng seremonyas. Mommy! Nanlaki ang mga mata ni Venus nang marinig ang boses ng anak niya. Nang igala niya ang kanyang paningin ay nakita niya sa pinakadulong kanyang anak na kumakaway sa kanya at kasama nito ang kanyang tiyuhin at yahin. What the heck? Anong ginagawa nila rito? Mahina niyang bulong sa kanyang isip. Yan ang ebidensya na may anak ng babaeng yan, Jimmy. Pero hindi ka nakinig sa akin dahil naniniwala ka sa kasinungalingan ng babaeng yan at nagpakasal ka pa rin sa kanya. Galit na sabi ni Susana nang makapasok siya sa simbahan. Parehong nagkatinginan si Venus at Jimmy. Pilit niyang binabasa ang mga mata ng binata pero wala siyang makitang emosyon sa mga mata nito. It's okay, don't worry. I'm here. Hindi ko hahayaan na saktan ka nila. Ani Jimmy. Nagtatanong ang tingin na pinukol ni Venus at tiyuhin at yahin niya. Pero pareho lang na nag-iwas ang tingin ng dalawa. Lumapit si Raiden sa kanyang ina bago kay Jimmy. Daddy! Agad na nagpabuhat ang bata kay Jimmy na ipinagtataka ni Venus. I'm so happy for the both of you po. Nakangiting ani ng bata. Thank you, son. Gustong magtanong ni Venus kung bakit at kung papaanong nagkakilalang mag-ama. Pero pinigilan siya ni Jimmy. Mag-usap tayo mamaya. Seryosong tura ng lalaki sa asawa niya. Kaya't napatahimik si Venus. Mom, since nandito ka na rin lang, gusto kong ipakilala sa iyo ang aking anak, si Raiden, ang anak namin ni Patrice. Proud na sabi ni Jimmy. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Susana dahil sa narinig. Maging si Rebecca hindi rin nakagalaw. Ipaliliwanag kong lahat sa iyo mamaya. Sa ngayon ay kailangan ko munang asikasuhin ang mag-ina ko at ang mga bisita.
Tinalikuran ni Jimmy. Alam kong marami kang gustong itanong sa akin kung papaano kong nalaman ng tungkol sa iyo at sa anak ko. Gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal kita, wife. Una ko palang kita sa iyo. Alam kong may kakaiba na akong nararamdaman sa iyo. Kaya gumawa ako ng paraan para malaman ang tungkol sa pagkatao mo. At hindi ko ine-expect ang mga nalaman ko. Alam mo bang ilang gabi kong iniyakan ng tungkol sa pagkawala ng kakambal mo? Ilang taon kong pinapahanap si Patrice pero ni bakas niya. Wala akong nakita. I'm so sorry kung dahil sa akin ay nawala siya. Pero maniwala ka man sa akin o hindi, wala akong balak na baliwalain ang responsibilidad ko sa kanya sa anak namin. Totoong hindi ko siya mahal. Pero hindi ibig sabihin nun, tatalikuran ko na ang responsibilidad ko bilang ama ni Raiden. Kaya nung malaman ko ang totoo ay, kaagad kong pinahanap kung saan mo pinadala ang anak ko. Kinausap ko rin sina tito at tita at silang tumulong sa akin para makilala ko ng anak ko. Kasabot ko rin ang kaibigan mo para malaman kung ano mga plano mo. I'm sorry kung ginamit ko silang lahat para sa sarili kong kaligayahan. Ayokong mawala ka sa akin dahil lang sa kakambal mo. Mahal na mahal kita, wife, at gagawin kong lahat para sa iyo at sa anak ko. Madamdaming ani ni Jimmy sa kanyang asawa. Tuluyan ang nalaglag ang kanina pang pinipigilan ni Venus sa mga luha. Humagulgul siya sa dibdib ng asawa niya at nilabas doon ang lahat ng hinanakit niya. Niyakap ni Jimmy ang kanyang asawa at hinaplos ang buhok nito. Alam mo bang grabing kabang nararamdaman ko kanina nang hindi mo sinasagot ang pari sa tanong niya? Akala ko, hindi ka na talaga sasagot ng I do. Akala mo naman, pakakawalan pa kita. Nahampas ni Venus sa dibdib ang asawa dahil sa sinabi nito sa kanya. Unti-unting inilayo ni Jimmy ang asawa sa katawan niya at siniil to ng halik na kaagad namang tinugon ni Venus hanggang sa ipinaubaya na niya ang katawan niya sa kanyang asawa. I love you so much, wife. I love you too. Mahinang tugon ni Venus bago siya nagpatangay sa antok. Nakangiting hinaplos si Jimmy ang buhok ng asawa niya at pinatakan ng halik ang noon nito. Sa kanya ito niyakap at natulog na rin. Kamusta ka na rito? Galit ka ba sa akin? Sorry kung hindi ko natupad ang ipinangako ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Patrice. Patawad kung minahal ko ang lalaking kinasusuklaman mo. Hindi ko lang napigilan na mahalin siya. At hindi ko kayang mawala siya sa akin. Patawad. Umiiyak na ani ni Venus sa kambal niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ng kapatid mo at ang anak natin. Dahil mahal na mahal ko siya. Malumanay na ani ni Jimmy habang kinakausap ang larawan ni Patrice sa nasa puntod nito. Naging masaya ang buhay ni Venus kasama ang asawa at anak niya. Puno rin siya ng pagmamahal sa asawa niya na higit pa sa inaasahan niya. Walang araw na hindi ipinaramdam ni Jimmy kung gaano niyang kamahal ang asawa niya. At masaya siya na ito ang naging asawa niya. Kaya't pinapangako niyang mamahalin niya ang kanyang asawa hanggang may buhay pa siya. Wakas.